gabi, kaibigan. Isantabi mo muna ang pagod ng araw at hayaang himbingin ng aking tinig ang iyong diwa. Sa katahimikan ng gabi, maririnig ang banayad na simoy ng hangin na mula sa kabundukan, malamig at mapayapa, tila nagdadala ng bulong ng mga ninuno. Sa isang lupain na tinatawag nating Bagyo, nakatago ang hiwaga ng kalikasan. Balot ng ulap, pinagpala ng mga bulaklak, at binabantayan ng mga punong pino. Ang bawat patak ng hamog ay may kwento. Ang bawat ulap na dumadampi sa bundok ay may dalang lihim. At ang bawat simoy ng hangin ay nagdadala ng alaala ng tapang at pag-ibig. Ngayong gabi, samahan mo ako sa isang paglalakbay sa piling ng kabundukan, sa isang alamat na humubog sa kagandahan ng Bagyo. At habang dahan-dahan kang nahihimbing, hayaang ang malamlam na tinig ng hangin ang magsilbing awit na kasama mo hanggang sa paglapit ng iyong mga panaginip. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga Kastila at bago pa man umusbong ang mga syudad na kilala natin ngayon, ay may isang mataas na lupain na palaging nababalot ng makakapal na ulap. Ang mga taong nakatira sa kapatagan ay natatakot umakyat dito sapagkat ang sabi-sabi tirahan iyon ng mga nilalang na hindi nakikita mga diwata ng hangin, espiritu ng bundok at mga aninong nagbabantay sa kalikasan. Ang lupain na iyon ay tinatawag noon na Kabunyan, hango sa pangalan ng kanilang sinasambang Diyos na naninirahan umano sa kalangitan. Sa Kabunyan, ang mga punong pino'y tila abot langit, ang mga ilog ay malamig at malinaw, at ang mga bulaklak ay may kulay na hindi nakikita sa ibaba. Ang mga ibong dito'y may awit na parang panalangin, at ang hangin ay laging sariwa, wari mga paalala ng langit sa lupa. Ngunit higit sa lahat, ang Kabunian ay itinuturing na banal sapagkat dito raw bumababa si Kabunian mismo, ang makapangyarihang Diyos ng mga taga-Cordillera. Kapag bumubulong ang hangin sa mga pino, yun daw ay mga salita ng Diyos. Kapag bumubuhos ang ulan, yun daw ay mga luha niya ng awa para sa mga tao. At kapag biglang luminaw ang kalangitan matapos ang bagyo, yun daw ay tanda ng kanyang pagngiti. Sa paanan ng Kabunian, naninirahan ang isang maliit na pamayanan. Isa sa mga pamilya rito ay ang pamilya nina Lakan Dumalip at Dayang Idaya. Mayroon silang nag-iisang anak na babae, si Amianan, na pinaniniwala ang pinagpala ng mga diwata. Bata pa lamang si Amianan ay kakaiba na lagi siyang nakikipag-usap sa hangin, parang may mga tinig siyang naririnig na hindi abot ng iba. Kapag siya'y nalulungkot, darating ang mga paru-parong puti na tila umaaliw sa kanya. Kapag siya'y nagagalit, bigla namang umiihip ang malakas na hangin, animoy nakikisabay sa kanyang damdamin. Lumaki si Amianan na may busilak na puso. Mahilig siyang tumulong sa mga matatanda at nakikinig sa mga kwento ng mga mambubudbud, ang mga albularyong may alam sa hiwaga ng kalikasan. Minsan, isang matandang manghuhula ang lumapit sa kanya at nagsabi, "Anak, ikaw ay may misyon. Balang araw, ang mga ulap ng Kabunian ay bababa sa lupa at ikaw ang magiging tulay upang ito'y maging tahanan ng tao. Ngunit tandaan mo, bawat biyaya ng kalikasan ay may kapalit. Kailangang bantayan mo ang balanse ng buhay." Hindi agad naunawaan ni Amianan ang mga salitang iyon, ngunit nagtanim ito ng kuryosidad sa kanyang isipan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng talon na matatagpuan sa paanan ng bundok, nakakita siya ng kakaibang liwanag.
Ang liwanag ay unti-unting naging anyo ng isang diwata. Maputi ang balat, may pakpak na yari sa manipis na ulap, at ang buhok ay parang sinag ng buwan. Amiyanan, wika ng diwata. Ako si Diwata Langlawen, tagapangalaga ng kabunian. Narito ako upang ipabatid sa iyo ang isang lihim. Ang mga ulap na bumabalot sa kabundukan ay hindi lamang hamog o singaw. Ito'y mga kaluluwang matagal nang naghihintay ng katahimikan. Nagulat si Amiyanan. Ano ang ibig mong sabihin, Diwata? Ito'y mga kaluluwa ng mga ninuno, ng mga mandirigmang nag-alay ng buhay, ng mga batang namatay ng maaga, ng mga inang hindi nakitang lumaki ang kanilang anak. Nananahan sila sa ulap at bumabalot sa kabunyian upang hindi makalimutan ng sangkatauhan. Ngunit dumarami sila, Amiyanan, at kung hindi sila mabibigyan ng tahanan, baka dumating ang panahon na ang mga ulap na ito'y maging bagyo na wawasak sa lahat. Nanlamig si Amiyanan sa kanyang narinig. Ano ang magagawa ko? Ako'y isang simpleng babae lamang. Ngumiti ang diwata at lumapit. Ikaw ang napili ng kabunian. Ikaw ang magiging daluyan ng kapayapaan. Ang lupain ng kabunian ay kailangang maging bukas para sa mga tao, hindi upang sirain, kundi upang pahalagahan. Kapag natuto ang tao na mahalin ang kabundukan, dito matatagpuan ang kanilang bagong tahanan at tatawagin nila itong lugar na laging nababalot ng ulap bagyo. Muling kumislap ang liwanag at nawala ang diwata. Naiwan si Amiyanan na puno ng tanong, ngunit ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Kinabukasan, naglakad siya paakyat sa mas mataas na bahagi ng bundok. Sa bawat hakbang, mas naramdaman niya ang lamig ng hangin at ang kapal ng ulap. Doon niya napagtanto na totoo ang sinabi ng diwata. May mga bulong, mga hikbi, mga tinig na bumabalot sa hangin. Ang mga ulap pala ay puno ng kaluluwang naghahanap ng kapayapaan. Lumuhod siya at nanalangin. O kabunyan, Diyos ng langit at lupa, turuan mo po ako kung paano magiging tulay ng iyong kalooban. At mula noon, nagsimula na ang paglalakbay ni Amiyanan, isang paglalakbay na hindi lamang magbabago sa kanya, kundi pati sa kapalaran ng buong lupain. Pagkaraan ng kanyang pagkikita kay Diwata Langlawen, hindi na naging katulad ng dati ang araw-araw ni Amiyanan. Ang dating simpleng dalaga na masaya na sa pagtulong sa komunidad ay biglang nagkaroon ng mas malaking misyon. Ngunit gaya ng lahat ng kwento, hindi madaling suungin ang daan na inihanda para sa kanya. Isang madaling araw, bago pa sumikat ang araw, naglakad si Amiyanan paakyat ng kabundukan. Kasama niya ang kanyang aso na si Bulan, na lagi niyang kaagapay sa tuwing umaakyat siya. Habang mas tumataas sila, mas lumalapot ang ulap na nakapaligid. Ang bawat hakbang ay tila ba isang pagpasok sa ibang mundo. Bulan, wika ni Amiyanan habang humahaplos sa balahibo ng aso. Nararamdaman mo ba? May kakaiba sa hangin ngayon. Parang may mga matang nakamasid. Umungol si Bulan at kumapit sa kanyang paanan. Alam niyang totoo ang kanyang kutob. Pagdating nila sa isang mataas na bahagi ng bundok, may nakita siyang kakaibang pormasyon ng bato. Ang mga ito'y tila inukit ng mga kamay ng Diyos, sapagkat nakahanay ang mga bato na parang isang altar. Sa gitna ay may ukit na bilog at sa palibot nito'y nakaguhit ang mga hugis ng araw, buwan at mga bituin. Lumapit si Amiyanan at hinaplos ang malamig na bato. Bigla, may dumaloy na init mula rito at ang kanyang paningin ay bumalot ng liwanag sa kanyang harapan. Nakita niya ang isang pangitain. Naroon ang Diyos na si Kabunian, mataas, maliwanag, at may tinig na parang kulog
ngunit puno ng kabutihan. Amiyanan, wika ni Kabunian, narinig ko ang iyong panalangin. Ako ang Diyos na nagpabantay sa kabunian, at ikaw ang aking napiling sugo. Ngunit tandaan mo ang tungkuling ito'y hindi magaan, maraming pagsubok ang iyong haharapin. Nagpugay si Amiyanan, nanginginig sa takot at galak. Panginoon, ako po'y isang simpleng nilalang lamang. Papaano ko po matutupad ang inyong iniatas? Ngumiti si Kabunyan at biglang nagbago ang paligid. Ang altar ng bato ay tila naging buhay. Umusbong ang mga bulaklak mula sa mga siwang at umalingaw-ngaw ang awit ng mga ibon. Sa ulap na bumabalot sa paligid, unti-unting lumitaw ang mga hugis ng tao, mga mandirigma, mga bata, mga matanda. Lahat sila'y mga kaluluwa na naninirahan sa ulap. Ito ang kanilang hinanakit, wika ni Kabunian. Wala silang lugar ng pamamahinga, kaya't sila'y nananatili rito, nagiging ulap na bumabalot sa bundok. Kung hindi sila matutulungan, magiging bagyo sila ng galit. Ngunit kung mabibigyan sila ng kapayapaan, sila'y magiging tanod ng lupain at biyaya ng sangkatauhan. Nanlumo si Amiyanan. Napakarami ng kaluluwang iyon, at lahat ay naglalapit ng kamay na tila humihingi ng tulong. Papaano ko po sila tutulungan? Tanong niya. Kailangan mong buuin ang isang tahanan. Sagot ni Kabunyan. Isang lugar kung saan ang tao at kalikasan ay magtatagpo, kung saan ang mga kaluluwa ng nakaraan ay makikisalamuha sa kasalukuyan at tatawagin nila itong Bagyo. Pagkatapos nito, unti-unting naglaho ang liwanag at muling nagbalik si Amiyanan sa kanyang harapan, ang altar ng bato. Ngunit naiwan sa kanyang kamay ang isang maliit na piraso ng kristal na kulay asul, kumikislap na parang bahaghari. Isang tanda, bulong niya. Isang gabay mula sa langit. Kinabukasan, bumalik si Amiyanan sa kanilang nayon at ikinuwento ang kanyang nakita sa mga matatanda. Ngunit hindi lahat ay naniwala. May ilan na nagsabing guni-guni lamang iyon, dala ng lamig at pagod. May ilan namang nagsabi na siya'y maaaring sinapian ng mga espiritu. Ngunit isang matandang babaylan na nagngangalang Apong Laga ang lumapit at nagsabi, hindi siya nagsisinungaling. Matagal nang isinulat sa ating mga epiko na may darating na isang nilalang na magiging tulay ng langit at lupa, at siya iyon. Ang tanda ng kristal ay patunay. Mula noon, si Amiyanan ay naging sentro ng usapan. Ang mga batay humahanga sa kanya, ngunit ang ilang matatanday may alinlangan pa rin. Kahit ganoon, pinili niyang magpatuloy sa kanyang misyon. Araw-araw, umaakyat siya sa kabundukan, dala ang kristal. Kapag itinataas niya ito sa hangin, ang mga ulap ay tila sumusunod at nagiging maliwanag. Naririnig niya ang mga tinig ng mga kaluluwa, at sa bawat pagninilay, natututo siyang unawain ang kanilang mga hinaing. Isang gabi, muling nagpakita si Diwata Langlawen. Amiyanan, natututo ka na, wika ng Diwata. Ngunit hindi sapat ang pakikinig lamang. Kailangang matuto ang tao kung paano pahalagahan ang kabunyian. Kapag nagkamali sila at sinira ang balanse, baka maging sumpa ang lupain imbes na biyaya. Ngunit paano ko sila tuturuan? Tanong ni Amiyanan. Simulan mo sa maliit, sagot ng Diwata. Turuan mo silang alagaan ang lupa, igalang ang ulap, at pakinggan ang hangin. Sa ganitong paraan, mabubuo ang isang pamayanan na kaayon ng kalikasan. Sa ganitong paraan, magiging ligtas ang mga kaluluwa sa kanilang himlayan. Nag-isip si Amiyanan
Alam niyang mahaba at mahirap ang landas na tatahakin niya, ngunit dama niya sa kanyang puso na ito ang kanyang kapalaran. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula siyang magturo sa mga bata ng kanilang pamayanan. Itinuro niya kung paanong ang hangin ay dapat igalang, na ang bawat puno'y may kaluluwa at ang bawat bato'y may alaala. Maraming batang namangha sa kanyang mga kwento at unti-unti maging ang mga matatanday natutong makinig. Ngunit hindi lahat ay pabor sa kanyang ginagawa. May isang batang pinuno ng pamayanan na nagngangalang Dumalugdog na nagsabi, "Amyanan, ang lahat ng ito'y kathang isip. Ang kailangan ng ating bayan ay lakas at lupain, hindi mga kwento ng ulap. Kung nais nating umunlad, dapat tayong bumaba sa kapatagan at sakupin ang mga lupaing mas mataba. Anong silbi ng bundok na ito kung puro ulap lang ang mayroon?" Nagbanggaan ang kanilang paniniwala at dito nagsimula ang unang pagsubok ni Amyanan, ang pagtuturo sa tao ng kahalagahan ng bundok laban sa tukso ng kapangyarihan at kasakiman. At sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman niyang mas lumalakas ang bulong ng mga kaluluwa sa ulap, tila ba naghihintay ng kanyang magiging desisyon. Kung nagugustuhan mo ang ating kwento, kaibigan, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga bagong kwentong pampantok. At kung may nais kang marinig na susunod na kwento, i-comment mo lang sa ibaba. Balik tayo sa kwento. Habang patuloy na lumalaganap ang mga turo ni Amyanan tungkol sa paggalang sa kalikasan at pakikinig sa tinig ng hangin, mas lalo ring lumalakas ang pagtutol ni Dumalugdog. Siya ay anak ng dating pinuno ng nayon at mula pagkabatay na sanay sa kapangyarihan, tapang at pamumuno. Sa kanyang isipan, ang pag-iral ng tao ay nakasalalay hindi sa pakikipag-isa sa kalikasan, kundi sa pagsakop at paggamit nito. Isang gabi, nagpatawag ng pagpupulong si Dumalugdog. Sa gitna ng liwanag ng apoy at sa harap ng mga mandirigmang sumusuporta sa kanya, nagsalita siya ng buong yabang, "Mga kababayan, huwag kayong palilin lang sa mga salita ni Amyanan. Sinasabi niya na ang ulap ay tahanan ng mga kaluluwa na dapat nating pahalagahan ng bundok. Ngunit ano ba ang naibibigay nito sa atin? Lamig, gutom, at takot lamang. Kung nais nating maging makapangyarihan, dapat tayong bumaba sa kapatagan at sakupin ang mga lupaing mayaman sa ani at ginto." Sumang-ayon ng ilan, ngunit hindi lahat. May mga nakikinig kay Amyanan na naniniwalang may katotohanan sa kanyang mga turo. Ang nayon ay nahati. Ang isa'y sumusunod sa aral ng pakikipag-isa sa kalikasan at ang isa na may sumusunod sa paniniwala ni Dumalugdog na ang tao'y dapat maghari sa lahat. Ngunit hindi lamang iyon ang suliranin. Simula nang magsimula ang pagtatalo, napansin ng mga tao ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang dating malinaw na agos ng ilog ay biglang nagiging maputik. Ang mga punong pino ay tila natutuyo at ang malamig na hangin ay nagiging matalim, dala ang ingay ng mga tinig na nagrereklamo. Si Amyanan ay muling umakyat sa bundok upang humingi ng gabay. Doon, muling nagpakita si Diwata Langlawen. "Amyanan," wika ng Diwata, "ang hindi pagkakaunawaan ng mga tao'y nagdadala ng bigat sa mga kaluluwa. Kapag tuluyang naghari ang kasakiman, ang ulap ay magiging bagyo at babagsak sa inyong lahat." Nanlumo si Amyanan. "Paano ko sila mapagkakasundo? Hindi mo sila kailangang pilitin," sagot ng Diwata. "Subukin mo silang ipakita ang katotohanan. Hayaan mong maranasan ni Dumalugdog mismo ang kapangyarihan ng ulap upang malaman niya ang kanyang kamalian. Kinabukasan,
Nagpasiya si Amyanan na harapin si Dumalugdog. Dinala niya ang kristal na iniwan ni Kabunian at nagpunta sa lugar kung saan nagtitipon ang mga mandirigma ni Dumalugdog. Dumalugdog, wika ni Amyanan, kung tunay kang naniniwala sa iyong paniniwala, samahan mo ako sa bundok. Harapin natin ang mga ulap at kaluluwa ng ating mga ninuno. Kung totoo ang sinasabi mong wala silang kapangyarihan, wala kang dapat ikatakot. Natawa si Dumalugdog. At bakit hindi? Kung yan ang nais mo, Amyanan, susubukin ko ang iyong hiwaga. Ngunit kapag napatunayan kong pawang kathang isip lamang ang iyong mga sinasabi, ipapakita ko sa lahat na ako ang karapat-dapat mamuno, hindi ikaw. Tinanggap ni Amyanan ng hamon. Kasama si Bulan, ang kanyang tapat na aso, at ilang mandirigmang nais sumaksi, naglakbay sila paakyat ng mas mataas na bahagi ng Kabunian. Habang mas tumataas, mas lumalapot ang ulap. Ang mga punong dati buhay na buhay ay tila may mga matang nakamasid. Ang mga ibon ay tumahimik at ang hangin ay tila may dalang bulong ng mga sinaunang tinig. Pagdating nila sa altar ng bato, itinataas ni Amyanan ang kristal. Kumislap ito at biglang kumalat ang liwanag na bughaw. Mula sa ulap ay lumitaw ang mga hugis ng mga kaluluwa, mga mandirigmang may sugat, mga bata, at mga matatandang may luha sa mata. Nang makita iyon ng mga mandirigma ni Dumalugdog, sila'y napaatras at napayuko, nanginginig sa takot. Ngunit si Dumalugdog ay tumawa lamang. "Mga anino lang ito," sigaw niya. "Walang halaga ang mga ito sa ating pamumuhay." Ngunit sa kanyang pagsigaw, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Ang ulap ay naging madilim at mula rito'y lumitaw ang isang napakalaking anino, isang higanting nilalang na yari sa hangin at ulap. May mata na nagliliyab at tinig na nagngangalit. "Ano ang inyong ginagawa?" Umalingaw-ngaw ang boses ng nilalang. "Kayo ba'y hindi marunong gumalang sa mga ninuno at sa kanilang tahanan?" Natigilan si Dumalugdog. Ang kanyang tapang ay napalitan ng pangamba. Subalit sa halip na magpakumbaba, lalo pa siyang nagmatigas. Inilabas niya ang kanyang sibat at itinuro ito sa nilalang. "Kung kayo'y mga kaluluwa lamang, bakit namin kayo dapat katakutan? Ako si Dumalugdog, anak ng mga mandirigma. Hindi ako susuko sa inyong mga pananakot." Ngunit bago pa niya maihagis ang sibat, biglang kumidlat at bumagsak sa lupa. Ang lupa'y yumanig at si Dumalugdog ay natumba. Ang kanyang sibat ay nadurog sa kislap ng liwanag. Dali-daling lumapit si Amyanan at itinapat ang kristal. Ang liwanag nito'y naging mapayapa at pinigil ang galit ng mga kaluluwa. "Patawarin ninyo siya," pagsusumamo ni Amyanan. "Hindi niya nauunawaan. Bigyan ninyo siya ng pagkakataong matuto." Dahan-dahang naglaho ang malaking nilalang at muling bumalik ang kalmadong ulap. Ngunit naiwan si Dumalugdog na nakaluhod, umihingal at puno ng takot. "Amyanan," bulong niya, "ngayon ko lamang naunawaan. Totoo ang lahat ng sinabi mo. Ang mga ulap ay hindi basta singaw. Sila'y mga buhay na dapat igalang. Ngunit ako'y bulag sa aking kasakiman." Hinawakan siya ni Amyanan at tinulungan tumayo. Ang lahat ay may pagkakataon upang magbago. Ang kalikasan ay marunong magpatawad. Ngunit huwag mo nang ulitin ang iyong pagkakamali. Mula noon, nagbago si Dumalugdog. Hindi agad nawala ang kanyang yabang. Ngunit natutunan niyang igalang ang mga turo ni Amyanan. At bagaman hindi sila palaging magkasundo, nagsimula siyang maging kakampi sa halip na kaaway. Ngunit hindi rito natatapos ang lahat, sapagkat sa kaibuturan ng ulap may natitirang anino ng galit.
isang kaluluwang hindi basta tatahimik at ang kanyang paggising ay magdadala ng panibagong panganib sa lupain ng kabunian. Matapos ang pangyayari sa altar ng bato, tila muling nagbalik ang katahimikan sa kabunian. Ang mga ulap ay naging mapayapa at ang hangin ay hindi na kasing talim ng dati. Ngunit sa kabila ng panlabas na katahimikan, may isang kaluluwa na hindi nasapatan ng liwanag ng kristal ni Amyanan. Isang anino na matagal nang nakakulong, na ngayoy nagsisimulang gumising sa pinakagitna ng ulap, sa mga kuweba ng bundok na hindi kayang abutin ng tao. Naroroon ang isang nilalang na tinatawag ng mga diwata bilang alunagan, ang espiritu ng galit at paghihiganti. Noong unang panahon, siya'y isang makapangyarihang mandirigmang nagtaksil sa kanyang bayan. Sa kanyang kasakiman, sinunog niya ang mga pananim, winasak ang kanilang mga tahanan, at ipinagbili ang kanyang mga kababayan sa mga mananakop mula sa malayong lupa. Sa huli, pinatawan siya ng sumpa ng mga Diyos. Ang kanyang kaluluwa ay ikinulong sa ulap ng kabunian. Walang katahimikan magpakailanman, ngunit dahil sa pagtatalo at kasakiman ng mga tao sa kasalukuyan, nagkaroon ng siwang sa kanyang piitan. Ang sigaw ni Dumalugdog, ang pagtutol ng mga mandirigma at ang takot ng mga tao ang nagsilbing pagkain sa kanyang lakas. At ngayon, si Alunagan ay unti-unti nang nagigising. Isang gabi, habang mahimbing ang nayon, naramdaman ni Amyanan ang kakaibang kilabot. Siya'y nanaginip na tila ba nilalamon siya ng isang makapal at maitim na ulap. Sa loob nito'y may mga matang nagliliyab at may tinig na bumulong. Amyanan, ikaw ang tulay ng langit at lupa, ngunit hindi lahat ng nilalang ay nais ng kapayapaan. Ako'y darating, at ang bagyo na nais mong itatag ay magiging abo. Napabalikwas siya ng bangon, hinihingal at pawisan. Si Bulan, ang kanyang aso, ay tahol ng tahol na tila may nararamdaman ding panganib. Kinabukasan, agad siyang nagpunta kay Apong Laga, ang matandang babaylan. Apo, wika ni Amyanan, may isang aninong bumabalot sa aking panaginip. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at sumpa. Sino siya? Naging malalim ang titig ni Apong Laga. Kung tama ang hinala ko, siya'y si Alunagan, isang nilalang na matagal nang nakalimutan ng ating mga kwento. Ngunit ngayon, muling nagigising dahil sa kaguluhan ng ating bayan. Paano natin siya mapipigilan? Tanong ni Amyanan. Hindi siya basta kaluluwang naglalagalag. Siya'y sumpa mismo. Ang tanging makakatalo sa kanya ay isang puso na handang ialay ang lahat para sa kapayapaan. Ngunit mag-ingat ka, anak. Hindi lahat ng laban ay natatapos sa tapang lamang. May mga laban na ang kapalit ay sakripisyo. Samantala, si Dumalugdog ay nakararamdam ng kakaibang takot sa kabila ng kanyang pagkilala sa kapangyarihan ng mga kaluluwa. Hindi niya maalis ang bigat na bumabalot sa kanyang dibdib. Sa bawat gabi, siya'y binabangungot. Nakikita niya ang anino ni Alunagan na nagtatawanan, dala ang mga sundalo ng kadiliman. Isang gabi, nagising si Dumalugdog at nakita niyang may makapal na ulap na bumabalot sa kanilang nayon. Ngunit kakaiba ito, itim, mabigat, at may halakhak na nakakapangilabot. Ang mga hayop ay nagsisigawan, ang mga batay umiiyak, at ang mga matatanday lumuhod sa takot. Dumating na siya, bulong ni Apong Laga. Lumapit ang ulap sa gitna ng nayon at unti-unting nagkaroon ng hugis. Ang isang higanting nilalang na may mga matang nagliliyab, katawan na parang usok, at tinig na umuugong gaya ng kulog. Ako si Alunagan,
Sigaw nito. Ako ang kaluluwang itinakwil ng mga Diyos. Ngunit ngayoy muling maghahari sa kabunihan. Ang inyong pagkakabahagi, ang inyong kasakiman, iyan ang nagpalaya sa akin. At ngayoy ang lupain ninyo'y magiging akin. Nagsigawan ang mga tao. Tumakbo ang ilan, at ang iba na may nanlumo sa takot. Ngunit tumindig si Amyanan. Tangan ang kristal na bughaw. Alunagan. Wika niya. Ang kabunihan ay hindi para sa iyo. Ang mga ulap na ito ay tahanan ng ating mga ninuno. Hindi laruan ng iyong galit. Hindi ka makapaghahari dito. Natawa ang halimaw. At sino ka upang hadlangan ako, dalagang walang kapangyarihan? Ang iyong liwanag ay mahina laban sa aking kadiliman. Itinaas ni Amyanan ng kristal at biglang kumislap ito. Nagpapalabas ng liwanag na nagtaboy sa mga anino. Ngunit sa bawat pagbuga ng liwanag, tila ba humihina ang kanyang lakas. Ang kristal ay kumikirot sa kanyang palad at ang kanyang katawan ay unti-unting nanghihina. Hindi sapat, bulong niya sa sarili. Hindi sapat ang liwanag na ito upang pigilan siya. Sa oras na iyon, lumapit si Dumalugdog. Bagaman nanginginig, hawak niya ang kanyang bagong sibat na gawa mula sa punong pino. Amyanan, hindi ko hahayaang mag-isa kang lumaban. Kung kasalanan ko ang pagbibigay lakas kay Alunagan dahil sa aking mga salita noon, ako mismo ang tatapos sa kanya ngayon. Dumalugdog! Sigaw ni Amyanan. Hindi ito laban ng lakas lamang. Kapag ginamitan mo siya ng dahas, lalo lamang siyang lalakas. Ngunit hindi nakinig si Dumalugdog. Sumugod siya at inihagis ang kanyang sibat sa halimaw. Ngunit parang usok lamang si Alunagan. Nilamon niya ang sibat at ibinalik ito sa anyo ng apoy. Tinamaan si Dumalugdog at siya'y natumba, sugatan at nanghihina. Natawa si Alunagan. Ganyan ba ang inyong tapang? Walang silbi. Ako ang magiging hari ng ulap at ang inyong mga kaluluwa'y magiging alipin ko. Ngunit bago tuluyang mawalan ng malay si Dumalugdog, narinig niya ang tinig ni Amyanan. Manalig ka, Dumalugdog. Ang lakas ng isa ay hindi sapat, ngunit ang lakas ng bayan ay kayang magtagumpay. Sa puntong iyon, tinawag ni Amyanan ang lahat ng tao ng nayon. Mga kababayan, hindi ito laban ko lamang. Hindi ito laban ni Dumalugdog lamang. Ito'y laban nating lahat. Kapag tayo'y nagkaisa, mas malakas tayo kaysa sa kahit anong anino. Ang mga tao'y nagtipon. Ang mga bata'y nagsindi ng maliliit na apoy. Ang mga matatanday nagdasal at ang mga mandirigmay nagsama-sama upang ipagtanggol ang kanilang nayon. Sa kanilang pagkakaisa, unti-unting kumislap ang kristal ni Amyanan. Nagiging mas maliwanag pa kaysa dati. Nabigla si Alunagan. Ano ito? Paano ninyo nagagawa ito? Itong liwanag na ito, sigaw ni Amyanan, ay hindi nagmumula sa akin lamang. Ito'y nagmumula sa pagmamahal ng lahat sa kanilang lupain at sa kapayapaan. Sa kislap ng kristal, sumabog ang liwanag na bumalot sa buong nayon. Ang mga anino'y nagsitakbuhan at si Alunagan ay napasigaw sa sakit. Hindi pa ito ang katapusan, sigaw niya bago siya muling naglaho sa ulap. At sa pag-alis ng halimaw, muling nagbalik ang katahimikan. Ngunit batid ni Amyanan na hindi pa tapos ang lahat. Si Alunagan ay nagigising na at ang kanyang pagbabalik ay magdadala ng mas matinding pagsubok. Sa gitna ng malamlam na buwan, lumapit si Dayang Marikit sa tinig ng hangin na tila pabulong na umaakay sa kanya patungo sa isang matandang kuweba sa ilalim ng matataas na batong nakatirik sa gilid ng bundok. Ang malamig na hamog ay bumabalot sa kanyang balat.
Subalit ang init ng kanyang dibdib ay mas matindi, dala ng pagnanais na matuklasan ang hiwagang bumabalot sa kanilang lupain. Pagdating niya sa bungad ng kuweba, isang malamlam na liwanag ang sumisilip mula sa loob. Hindi iyon apoy, kundi tila liwanag na nagmumula sa isang bagay na sadyang hindi gawa ng tao. Huminga siya ng malalim, pinakinggan ang pintig ng kanyang puso at pumasok ng dahan-dahan. Sa kaloob-looban, natagpuan niya ang isang dambuhalang kristal na nakatanim sa mismong puso ng kuweba. Ang hugis nito'y tila patak ng ulan na napalaki at nagliliwanag mula sa loob. Wari pinagsama ang mga sinag ng araw at lamig ng buwan. Ang mga kulay nito ay pabago-bago. Minsan bughaw, minsan berde, at kung minsan na may kulay pilak na naglalaro sa dilim. Habang nakatitig siya, muling bumalik sa kanyang isipan ang mga salaysay ng matatanda. May isang kristal na itinanim ng mga diwata upang maging tagapag-ingat ng kabundukan. Ngunit hindi ito basta-basta makikita. Ito'y magpapakita lamang sa mga dalisay ang puso. Napaluhod siya at kusa niyang inilapat ang kanyang palad sa malamig na ibabaw ng kristal. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng isang tinig, hindi mula sa labas, kundi mula sa kanyang sariling isipan. Marikit, anak ng lupa, napili kang maging tagapag-ingat ng aming lihim. Ang kristal na ito ang pintuan sa balanse ng kabundukan. Kapag ito'y bumagsak sa kamay ng sakim, mawawasak ang kapatagan, at ang lamig ay magiging apoy na susunog sa lahat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ngunit paano ko mapangangalagaan ang gayong kayamanan? Ako'y isang simpleng babae lamang, hindi mandirigma, hindi diyosa. Ngunit sumagot ang tinig, puno ng kalingap. Hindi lakas ng braso ang kailangan, kundi katatagan ng puso. Ang bagyo ay nabuo hindi sa dahas, kundi sa pagkakaisa ng langit, lupa at tao. Ikaw ang magiging tulay ng tatlong iyon. Habang nakikinig, nagsimulang gumuhit sa paligid ng kristal ang mga imaheng tila binubuo ng usok at liwanag. Nakita niya ang kasaysayan ng kanilang lupain, ang mga diwata ng kagubatan na nagbabantay sa mga puno, ang mga espiritu ng tubig na nagbubuhos ng ulan sa kaparangan, at ang mga anino ng mga ninuno na nag-alay ng kanilang dugo upang panatilihin ang kabundukan. Ngunit kasabay ng mga larawang iyon ay isang nakakatakot na bisyon. Ang pagdating ng mga dayong may dalang bakal at apoy na walang paggalang sa kalikasan. Nakita niya ang mga punong pinutol, ang mga ilog na natuyo, at ang mga kristal na nabasag dahil sa kasakiman. Nanginig si Marikit. Paano ko sila mapipigilan? Tanong niya, halos pabulong. Muling nagsalita ang tinig. Hindi ka nag-iisa. May iba pang pipiliin upang maging kasama mo. Ngunit kailangan mong buksan ang iyong isipan at ang iyong tiwala. Ang unang hakbang ay alamin ang lihim ng kristal. Sa isang iglap, ang liwanag ng kristal ay naging mas matindi at tila hinigop siya papasok sa isang mundo ng purong liwanag. Doon, nakatayo siya sa isang malapanaginip na lugar kung saan ang langit at lupa ay nagtatagpo sa kanyang harapan. Isang diwata na may mahahabang buhok na parang ulap at mga mata na tila bituin ang lumapit. Ako si Diwata Silangan, wika nito. Ako ang bantay ng kristal. Matagal na kitang minamasdan. Marikit, ikaw ay may pusong handang magsakripisyo at dahil dito, ipinagkakaloob ko sa iyo ang kakayahang makarinig at makakita ng wika ng kalikasan. Iwinagayway ng diwata ang kanyang kamay at sa isang kisap mata, narinig ni Marikit ang mga bulong ng hangin, ang mga yabag ng mga hayop sa kagubatan
at ang agos ng tubig na umaawit mula sa ilog. Ang lahat ng iyon ay nagkakaisa sa isang musika na dati hindi niya maunawaan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling nagbago ang mukha ng diwata. Ang dating liwanag ay napalitan ng aninong may mga matang nag-aalab sa galit. Isang malalim na tinig ang umalingaw-ngaw. Ngunit mag-ingat ka. Ang aninong nagigising ay naghahanap ng pagkakataon. Kung ikaw ay magdududa, siya'y lalakas. At kapag siya'y lumaya, ang bagyo ay malulunod sa dilim. Natauhan si Marikit at biglang bumalik ang kanyang diwa sa kuweba. Ang kristal ay nagniningning pa rin, ngunit ngayoy tila mas mabigat ang kanyang dibdib. Alam niyang ang lihim na ito ay hindi lamang biyaya, kundi malaking pasanin. Lumabas siya ng kuweba at nasilayan ng pagsikat ng araw mula sa kabundukan. Ang liwanag ay dumapo sa kanyang mukha. Waray nagpapaalala na sa kabila ng panganib, mayroong pag-asa. Ngunit hindi niya maiwasang isipin ang babala ng diwata, ang tungkol sa aninong nagigising. Habang bumababa siya sa nayon, nasulyapan niya ang ilang batang naglalaro sa gilid ng ilog. Masaya silang nagtatawanan, walang kamalay-malay sa panganib na nakaamba. Sa puso ni Marikit, lalong tumibay ang kanyang pasya. Kailangan niyang gamitin ang lihim ng kristal upang protektahan ang kanyang bayan, anuman ang kapalit. At sa kanyang isipan, malinaw ang kanyang narinig mula sa diwata. Hindi ka nag-iisa. Ngunit sino ang kanyang makakasama? Sino ang handang tumulong sa kanya sa laban na paparating? Sa paglalakad niya pauwi, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila may kasamang bulong. Magtiwala, Marikit. Malapit na silang dumating. Sa mga sumunod na araw, matapos matuklasan ni Marikit ang lihim ng kristal, ramdam niya ang bigat ng pananagutan. Lihim niyang binabantayan ang kabundukan, nakikinig sa mga bulong ng hangin at himig ng ilog na ngayoy malinaw niyang nauunawaan. Ngunit kasabay ng bagong kakayahang ito ay ang pakiramdam na hindi sapat ang kanyang lakas para gampanan ang tungkuling iniatang sa kanya ng diwata. Isang dapit hapon, habang siya'y naglalakad sa gilid ng pampang ng ilog Balili, narinig niya ang tinig ng agos. Marikit, panahon na upang hanapin ang iyong mga katuwang. Hindi niya alam kung saan magsisimula, ngunit tiwala siyang gagabayan siya ng kalikasan. Sa loob ng kagubatan sa hilaga ng nayon, may isang binatang madalas pag-usapan ng mga matatanda, sila Kandula. Noon ay isa siyang magiting na mandirigma na pinuno ng kanilang tanod bayan. Subalit matapos masangkot sa isang labanan na kumitil ng buhay ng kanyang mga kapatid, pinili niyang manahimik at umiwas sa tao. Ang sabi ng mga matatanda, tinakasan daw siya ng tapang at siya'y binalot ng pangungulila. Nang matagpuan siya ni Marikit, nakaupo siya sa lilim ng isang matandang pino. Hawak ang kanyang sibat na tinakpan na ng alikabok ng panahon. Sa unay ayaw niya itong lapitan, ngunit hinimok siya ng bulong ng hangin. Huwag kang matakot, siya'y sugatan, hindi masama. Lakandula, mahinang wika ni Marikit. Hindi pa tapos ang iyong tungkulin. Ang kabundukan ay nangangailangan ng iyong lakas. Nag-angat siya ng tingin at ang kanyang mga matay puno ng lungkot. Ako'y wala ng halaga. Ang aking mga bisig ay hindi nakapagsalba noon. Paano pa ngayon? Ngunit inilapit ni Marikit ang kanyang palad at ipinatong sa sibat nito. Sa sandaling iyon, sumiklab ang manipis na liwanag mula sa sandata, tanda na kinikilala siya ng kalikasan bilang kakampi. Nanlaki ang mga mata ni Lakandula. Anong hiwaga ito? Di pa tapos ang laban.
tugon ni Marikit. At ikaw ay hindi nag-iisa. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tumayo si Lakandula, mahigpit na hawak ang sibat. Kung gayon, sabi niya, ako'y muling maninindigan. Mula sa kagubatan, nagtungo si Marikit at Lakandula sa mga talampas sa timog, kung saan nakatira ang isang kakaibang dalaga na nagngangalang Dayang Amihan. Kilala siya sa nayon bilang isang mga awit, ngunit ang kanyang tinig ay higit pa sa musika. Ito'y kayang paamo ang mga ibon at patigilin ang unos. Natagpuan nila siya sa gitna ng isang parang. Umaawit ng isang himig na nagpalipad sa mga ibon nang sabay-sabay, animoy bahagi sila ng kanyang awitin. Nang tumigil siya, lumapit si Marikit, Amihan. Wika ni Marikit, ikaw ay may regalong hindi pangkaraniwan. Ang kalikasan ay tumutugon sa iyong tinig. Kailangan ka ng kabundukan. Ngumiti si Amihan, ngunit halatang may pag-aalinlangan. Ako'y isang mga awit lamang. Hindi ako mandirigma tulad ng iba. Anong magagawa ng aking himig laban sa aninong nagigising? Ngunit bago pa makasagot si Marikit, biglang lumakas ang hangin, tila sumasang-ayon. Pumadyak si Lakandula gamit ang kanyang sibat, at ang tunog ay sinabayan ng maikli ngunit matatag na awit ni Amihan. Sa iglap na iyon, ang hangin ay umikot sa kanilang paligid at naging banayad na halik sa balat. Narinig mo? Tanong ni Marikit. Ang kalikasan ay umaawit kasama mo. Ikaw ang magiging tinig ng aming pagkakaisa. Dahan-dahang tumango si Amihan. Kung ito ang aking kapalaran, ako'y makikiisa. Ngunit may isa pang kulang, at dinala sila ng bulong ng tubig sa silangan. Sa gilid ng isang talon na pinagmumulan ng lamig ng buong kabundukan, doon nila nakilala si Dumalugdog, isang lalaking tahimik at matipuno na itinuturing ng mga tao bilang tagapagbantay ng bato. Siya'y kilala sa kanyang kakaibang lakas, kayang magbuhat ng mga tipak ng batong kasing bigat ng 10 tao. Ngunit higit sa lakas ng katawan, siya'y may kakayahang maramdaman ang pintig ng lupa. Tuwing may lindol o pagyanig, siya ang unang nakakaalam. Sa unay ayaw niyang sumama. Ako'y bantay ng batong ito, sabi niya, nakatayo sa tabi ng malaking batong hugis puso. Dito nananahan ang alaala ng aking mga ninuno. Hindi ko sila maiiwan. Ngunit lumapit si Marikit at marahang nagsalita. Dumalugdog, ang lupang iyong binabantayan ay bahagi ng mas malaking kabundukan. Kung ito'y mabubuwag dahil sa anino, mawawala rin ang batong pinangangalagaan mo. Ang iyong lakas ay hindi lamang para sa isang bato, kundi para sa buong lupain. Sa mga salitang iyon, gumalaw ang batong kanyang binabantayan, hindi dahil sa lindol, kundi dahil sa kalooban ng lupa. Umalingaw-ngaw ang tinig sa paligid. Dumalugdog, anak ng bato. Samahan mo sila. Sa 3 katuwang at sa dalisay na puso, mabubuo ang lakas laban sa dilim. Napayuko si Dumalugdog, saka mahigpit na tinapik ang kanyang dibdib. Kung ito ang tawag ng lupa, ako'y handang sumama. At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagtipon sina Marikit, Lakandula, Amihan, at Dumalugdog sa gilid ng kristal na lihim sa kuweba. Doon, sumiklab ang liwanag na mas matindi kaysa dati. Animoy nagagalak ang kalikasan sa kanilang pagkakaisa. Kayong 4, muling umalingaw-ngaw ang tinig ng diwata ay pinagtagpo upang maging tagapangalaga ng kabundukan. Ang bawat isa sa inyo'y may dalang lakas, ang sibat ng tapang, ang awit ng hangin, ang bisig ng bato, at ang puso ng liwanag.
Ngunit tandaan, ang inyong tagumpay ay nakasalalay hindi sa isa, kundi sa pagkakaisa. Nagkatinginan silang apat, dama ang bigat ng kanilang tungkulin, ngunit naroon din ang init ng bagong pag-asa. Si Marikit na nooy nagdududa sa sarili, ngayoy nakaramdam ng lakas dahil hindi na siya nag-iisa. Ngunit bago pa matapos ang kanilang pagtitipon, biglang dumampi ang malamig na simoy ng hangin, hindi gaya ng dati. Ito'y mabigat, mabaho, at puno ng panlilinlang. Sa lilim ng mga punong malapit sa kuweba, may mga matang kumikislap na pula, mga aninong nagkukubli at nagmamasid. Narinig ni Marikit ang babala ng diwata sa kanyang isipan. Mag-ingat, ang anino ay gumigising, at sa unang pagkakataon, dama nilang lahat na ang kanilang laban ay magsisimula na. Ang buwan ay halos natatakpan ng makakapal na ulap nang magtipon sina Marikit, Lakandula, Amihan at dumalugdog sa gilid ng kuweba ng kristal. Ang paligid ay balot ng katahimikan, subalit ang kanilang dibdib ay kumakabog sa kaba. Mula sa dilim ng kagubatan, unti-unting lumitaw ang mga matang pula, kumikislap na tila naglalagablab. Mga anino silang walang tiyak na anyo, minsan ay hugis tao, minsan ay tila mababangis na hayop. Ang kanilang katawan ay gawa sa usok at kadiliman, at bawat hakbang nila ay nagdudulot ng lamig na umaabot hanggang buto. Mga espiritu ng kasakiman, bulong ni Marikit. Ramdam ang bigat ng kanilang presensya. Sila ang babala ng diwata. Kung gayon, huwag na tayong mag-atubili, sigaw ni Lakandula. Hawak ang kanyang sibat na ngayoy muling kumikislap ng liwanag. Tumindig siya sa unahan, handang ipagtanggol ang mga kasama. Ngunit bago pa man sumugod, nagsimulang kumilos ang mga anino. Ang ilan ay lumusot sa lupa, ang iba na may umakyat sa mga puno at biglang sumalakay mula sa lahat ng direksyon. Agad na hinarang ni Lakandula ang isang aninong sumalakay mula sa harapan. Itinaas niya ang kanyang sibat at sa isang malakas na hampas, pinunit ang usok na bumabalot dito. Ngunit sa halip na tuluyang maglaho, muling nabuo ang anino at sumugod na naman. Samantala, si Amihan ay nagsimulang umawit. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid, at bawat notay nagdulot ng pag-ikot ng hangin. Ang mga aninong sumusugod mula sa itaas ay natangay ng hangin at ibinagsak sa lupa. Ngunit dama niya ang hirap. Ang bawat pag-awit ay kumukuha ng lakas mula sa kanyang hininga at puso. Hindi sila basta-basta nawawala, sigaw ni Amihan habang nagpapatuloy sa pag-awit. Dumalugdog naman ay tumindig sa tabi ng kuweba. Nakatalungko at nakadikit ang palad sa lupa. Sa kanyang utos, gumalaw ang malalaking tipak ng bato mula sa paligid at bumuo ng harang sa bungad ng kuweba. Hindi sila makakalapit sa kristal, malakas niyang sigaw. Ang lupa'y umuugong sa bawat galaw ng kanyang mga kamay habang patuloy ang labanan. Napansin ni Marikit na ang bawat hampas at pagbugso laban sa mga anino ay nagiging walang saysay. Ang mga ito'y bumabalik, muling nabubuo mula sa kadiliman. Sa kanyang isipan, narinig niya ang tinig ng diwata. Hindi lakas ang makakatalo sa kanila, kundi liwanag ng kalooban. Ngunit paano niya iyon magagawa? Siya'y hindi mandirigma, ni mga awit, ni tagapagbantay ng bato. Ang kaya lamang niya'y makinig at makaramdam. Sa gitna ng kaguluhan, napaluhod siya at natigilan. Pinagmamasdan ang kanyang mga kasamahan na unti-unting napapagod. Marikit! Sigaw ni Lakandula. Pilit na itinataboy ang mga anino. Kailangan ka namin, naramdaman niyang sumisiksik.
ang malamig na kadiliman sa kanyang puso. Ang mga anino'y tila sinusubok ang kanyang damdamin. Pinapakita sa kanyang isipan ang mga larawan ng pagkatalo, ang pagkawasak ng kanilang nayon, ang pagbagsak ng kristal, at ang pagkawala ng lahat ng mahal niya. Sandali siyang napaiyak, ngunit biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga bata sa nayon, ang kanilang halakhak, at ang kabutihang ibinigay sa kanya ng kalikasan. Naisip niya, kung hindi ako kikilos, sila ang mawawala. Tumindig siya, pinikit ang mga mata, at hinawakan ang kanyang dibdib. Kung liwanag ng kalooban ang kailangan, ito'y ipapahayag ko. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa kanyang katawan ang banayad na sinag na tila mula sa kristal mismo. Ang liwanag ay kumalat sa paligid, at bawat aninong nakapaligid sa kanya'y napaurong. Ang kanilang mga anyo ay nanginig, unti-unting nagkadurog-durog at naging abo ng usok. "Marikit," wika ni Amihan. Humihingal ngunit nanlaki ang mga mata. "Ikaw ang kanilang kahinaan." Ngunit hindi nagtagal, muling nagsama-sama ang mga anino. Mas malalaki at mas mabangis kaysa kanina. Ang kanilang mga mata ay mas nagliliyab at ang kanilang galaw ay mas mabilis. Nagkakaisa sila, bulong ni Dumalugdog, at kung hindi rin tayo magkaisa, mapapahamak tayo. Tumango si Marikit. Kung ganoon, pagsamahin natin ang ating lakas. Hindi sapat ang isa lamang sa atin, ngunit kapag sabay-sabay, maaari nating itaboy ang dilim. Agad silang nagtipon sa gitna ng labanan. Sila Kandula ay tumindig na parang poste ng tapang, nakataas ang sibat. Si Amihan ay huminga ng malalim, handang umawit ng pinakamatindi niyang awit. Si Dumalugdog ay inilapat ang dalawang kamay sa lupa, handang paalugin ang mismong paligid. "Sa liwanag ng kristal at ng ating puso," sigaw ni Marikit. Sabay-sabay nating iwaksi ang dilim, sumabay ang lahat. Itinaas nila Kandula ang kanyang sibat na ngayoy kumikinang. Umawit si Amihan ng himig na umabot hanggang ulap, at ang hangin ay umikot na parang buhawi. Pinagalaw ni Dumalugdog ang lupa, at ang mga bato'y umangat at nag-alab. Sa gitna nito, inilabas ni Marikit ang liwanag ng kanyang puso, pinagsama sa lahat ng puwersa ng kanyang mga kasama. Isang nakabibinging ugong ang sumabog, at ang pinagsanib na lakas ay naging liwanag na kumalat sa buong kagubatan. Ang mga anino'y nagsisigaw, bumalikwas, at unti-unting naglaho sa kawalan. Nang matapos ang lahat, ang paligid ay muling natahimik. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi na mabigat. Ang buwan ay muling lumitaw mula sa ulap, at ang ilaw nito'y tila nagbigay ng kapahingahan sa kanilang lahat. Napaupo si Amihan, hingal na hingal. "Hindi ko akalaing kakayanin natin," tumawa sila Kandula, "bagaman may sugat sa braso. Hindi dahil sa sibat ko, kundi dahil sa ating pagkakaisa." Si Dumalugdog ay tahimik na nakatingin sa kristal na ngayoy kumikislap ng mas maliwanag. "Narinig ko ang pintig ng lupa," sabi niya. "Masaya ito sa ating ginawa. Ngunit nararamdaman ko ring hindi pa tapos ang lahat." Ang mga aninong iyon ay pasimula lamang. Napatingin si Marikit sa kanilang lahat. Bagaman pagod, dama niya ang tibay ng kanilang samahan. "Totoo," wika niya, "ito'y unang pagsubok lamang. Ngunit ngayon, alam nating hindi kayang manaig ang dilim kung tayo'y nagkakaisa." At sa kanilang mga puso, nagsimula ng magugat ang panibagong pag-asa. Ngunit sa kalayuan, sa kabila ng mga bundok, may isang aninong mas malaki at mas matindi kaysa lahat ng kanilang nakaharap. Ito'y nakamasid, nakangisi, at naghihintay ng tamang sandali upang lumabas mula sa kanyang pagkakatulog. Mula nang sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga anino,
at ng mga anak ng liwanag, nanumbalik ang katahimikan sa kabundukan. Ngunit ang mga sugat na iniwan ng digmaan ay hindi agad naghilom. Ang mga puno ay tila lumuluha, ang mga bato'y nagkaroon ng mga guwang, at ang hangin ay nagdadala pa rin ng alaala ng mga hiyawan at sigawan ng takot. Gayunman, sa ilalim ng lahat ng iyon, unti-unting umusbong ang isang bagong pag-asa, isang pag-asang magbubunga ng isang alamat na hindi kailanman malilimutan. Nang umagang iyon, nagtipon ang mga matatanda, mga mandirigma at mga bata sa isang malaking liwasan na kanilang itinayo sa gitna ng kabundukan. Nandoon sina Lakan Dumalapdap, si Daya at si Amang Apong, kasama ang mga naiwang tagapagtanggol ng kanilang bayan. Ang liwasan ay napapalibutan ng mga punong pino na ngayon ay waring may bagong sigla, at sa gitna nito'y nakatindig ang isang dambuhalang bato na animoy dambana ng kalikasan. Mga kababayan, wika ni Amang Apong habang nakataas ang kanyang tungkod, hindi tayo makalilimot sa mga aral ng nakaraan. Ngunit ngayong natapos na ang dilim, panahon na upang ipamana natin ang liwanag na nagligtas sa atin. Nilingon niya sina Daya at Lakan Dumalapdap. Ang dalawang kabataan ay tila kumakatawan sa bagong simula. Ang isa'y may pusong marangal, ang isa'y may tapang na hindi matinag. Sa kanilang mga kamay, nanatili ang alab ng kristal na minsan nang nagligtas sa kanilang bayan. Bagaman ang kristal ay muling nakabalik sa kanyang sinapupunan sa ilalim ng lupa, iniwan nito ang bakas ng kapangyarihan sa kanilang kaluluwa. Lumapit si Daya sa gitna ng liwasan. Mahinahon niyang inangat ang kanyang tinig, ngunit ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay tila musika na umaabot sa puso ng lahat. Ang ating kabundukan, aniya, ay hindi lamang tahanan ng ating mga ninuno. Ito'y biyaya ng kalikasan at patunay na ang liwanag at dilim ay kailangang balansehin. Ang kristal ng liwanag ay hindi lamang isang bagay na ating pinag-aagawan. Ito'y paalala na ang tunay na yaman ay nasa ating pagkakaisa. Nagpalakpakan ng mga tao at ang kanilang palad ay tumunog na parang hampas ng ulan sa mga dahon. Ang kanilang damdamin ay napuno ng pag-asa at pagmamalaki. Sumunod namang nagsalita si Lakan Dumalapdap. Ngayon, ipinapangako ko bilang isa sa inyong mga tagapagtanggol na hindi na natin hahayaang bumalik ang dilim. Ang ating kabundukan ay mananatiling bukas para sa lahat ng nais magpahalaga at mag-alaga dito. Ang anino ay maaari pang bumalik, ngunit kung tayo'y mananatiling tapat sa isa't isa, hindi tayo kailanman magagapi. Pagkatapos ng panata, itinayo ng mga tao ang isang malaking bantayog sa gitna ng liwasan. Ang bato mula sa kabundukan ay inukit upang maging mukha ng isang agila sa gisag ng kalayaan at lakas. Sa ilalim nito'y nakalagay ang mga ukit ng mga bituin at araw, tanda ng liwanag na gumagabay sa kanila. Sa paligid ng bantayog, nagtanim sila ng mga pino at bulaklak na sa kalaunan ay magbibigay kulay at samyo sa buong lugar. Doon nagsimula ang tinatawag nilang lungsod sa ulap, isang pamayanan na palaging naliligid ng malamig na simoy at hamog. Habang isinasagawa ang ritual, bumaba ang manipis na ulap mula sa langit at yumakap sa buong liwasan. Para bang ipinapakita ng kalikasan na tinatanggap nito ang panibagong yugto ng kanilang kasaysayan. Mula noon, tinawag nila ang lugar na Baguio, hango sa salitang Baguio na tumutukoy sa lumot at malamig na lupang sagisag ng kanilang tahanan. Ngunit hindi lahat ng bagay ay ibinahagi sa lahat. Sa loob ng kanilang mga puso, alam ni Daya at Lakan, dumalapdap na ang kapangyarihan ng kristal ay hindi tuluyang naglaho. Sa ilalim ng lupa, patuloy itong nagliliwanag. Hinihintay ang mga susunod na salinlahi
na maaaring mangailangan muli ng kanyang lakas. Hindi natin dapat ipaalam sa lahat ang tungkol dito, wika ni Daya kay Lakan habang nakatingin sila sa kabundukan. Kung may makaalam at gamitin ito sa kasamaan, mauulit lang ang ating mga pinagdaanan, tumango si Lakan. Tayo ang magiging bantay at ipapasa natin ang lihim na ito sa mga karapat-dapat lamang. At doon nagsimula ang tradisyon ng mga tagapagbantay ng Baguio, mga piling tao na may tungkuling panatilihin ang balanse ng liwanag at dilim at ipagtanggol ang pamayanan mula sa mga puwersang magtatangkang sirain ito. Hindi nagtagal, isang huling pagsubok ang dumating bago tuluyang manahimik ang kanilang bayan. Sa hating gabi, dumating ang malakas na bagyo na may kasamang malalakas na hangin at ulang walang tigil. Ang buong pamayanan ay halos matangay ng baha at ang mga punoy isa-isang bumabagsak, ngunit hindi nagpadaig ang mga tao. Pinangunahan ni Daya at Lakan. Dumalapdap ang pagtulong sa bawat pamilya, nagtali ng mga bahay, nag-ayos ng mga nasira, at inaliw ang mga natatakot na bata. Hindi nila ginamit ang kapangyarihan ng kristal, kundi ang kanilang sariling tapang at pagkakaisa. Nang matapos ang bagyo, isang maliwanag na bahagari ang lumitaw sa ibabaw ng kabundukan. Para bang ipinapakita ng kalikasan na sila'y pumasa na sa huling pagsubok ng katatagan. Mula noon, unti-unting nakilala ang Baguio bilang isang lugar ng malamig na simoy, ng mga punong pino at ng mga bulaklak na tila laging nakangiti. Dumayo ang iba't ibang tao mula sa mga karatig na bayan upang makita ang kagandahan ng kabundukan. Sa bawat pagdating nila, dala nila ang kanilang mga kwento at ang mga alamat ng Baguio ay kumalat sa iba't ibang panig ng lupain. Ngunit sa ilalim ng mga kwentong ito, nanatiling buhay ang lihim. Ang lihim ng kristal ng liwanag at ang panata ng mga tagapagbantay na hindi kailanman magpapabaya. Sa kanilang pagtanda, sina Daya at Lakan dumalapdap ay naging alamat din. Ikinuwento ng mga matatanda sa mga kabataan ang kanilang kabayanihan at kung paanong sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi sila sumuko. Kung sakaling muling dumating ang dilim, wika ng mga matatanda sa bawat gabi ng kwento, alalahanin ninyo ang tapang ni Lakan, ang karunungan ni Daya at ang pagkakaisa ng ating mga ninuno. Dahil sa bawat ulap na bumabalot sa ating kabundukan, nandoon ang kanilang espiritu, nagbabantay at nagmamahal. At mula noon, ang Baguio ay hindi lamang naging isang lugar. Ito'y naging sagisag ng pag-asa, ng kabutihan, at ng walang hanggang pamana ng liwanag. Ang alamat ng Baguio ay nagtuturo na ang tunay na kayamanan ng isang bayan ay hindi nasusukat sa ginto o kapangyarihan, kundi sa pagkakaisa at malasakit ng mga taong nakatira rito. Ipinapaalala nito na kahit gaano kalakas ang anino, ang liwanag ay laging mananaig kung ang lahat ay magtutulungan. At sa bawat malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa balat ng mga dumadayo sa Baguio, dala nito ang bulong ng mga ninuno. Bantayan ninyo ang liwanag at huwag hayaang muling maghari ang dilim.